Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Sex scandal sa mga paring Katoliko. Nalagay sa maraming mga mga dyaryo, mga tabloids at mga broadsheet. Naging usapan din sa maraming mga Katoliko. Magkakaiba rin sila ng nararamdaman tungkol dyan sa mga napapalathala na yan sa mga pare. Pero ewan natin. Si Brother Eli, ano po ang reaksyon ninyo dito sa report na ito? Ano pa, reaksyon ko, that is an age-old or centuries-old problem of the Catholic Church. Alam mo, hindi lang naman ng mga pare ang nasama dyan sa sex scandal eh. Sino pa po? Pati yung kanilang mga papa sa Roma. Yung mas matataas? Ay, oo. Mula sa puno, ganun na eh. Ganun po ba? Oo. Meron tayo dyan sa isang report dyan sa The Vatican. Yung magazine na pinapublish mismo ng The Vatican, ano? Yung galing mismo sa Roma. Doon sa page sa 1996 issue ng The Vatican. At ito'y nasa page 11, I mean. Kung meron dyan si Brother Mel, pakilagay nyo sa screen. We have that? Meron ba tayo? Meron ba tayo? Sige, ano lang natin. Pakita natin sa screen. Pakita nyo sa screen. Who was Pope Alexander VI? Pope Alexander VI was born Rodrigo de Borja y Domus in 1430 in Jativa, Valencia, Spain. The young Borgia was adopted by his Spanish uncle, Pope Calixtus III. He died in Rome in 1503. Alexander VI was one of the most notorious popes in church history. He pursued a libertine lifestyle, fathering children by various noble women. Mangangalon niya pala itong papang ito, kapatid na Luz. Maraming anak sa iba't ibang mga noble women and continuing a long relationship with the beautiful Giulia Farnese Orsini. His offspring from a union with Banosa, Catanei, Giovanni Cesare, Lucrezia, and Joffre were given some of the most important positions and fiefs in all Italy. In fact, many of his policies were based on nepotism. Ruthless and unscrupulous, he conducted the affairs of the pontifical state as a temporal prince. Ayon. Tinan mo, napakasama ng record niyang si Papa Alexander VI, kapatid na Luz. Ano? Mas matindi po pala yan kaysa doon sa mga pari ngayon na yung mga nagkaroon ng skandalo, ano po? Mas matindi ba po yan? Oo, Papa yan eh. Opo. Marami pang anak yan, no? By various noble women. Ngayon, hindi lang yan, kapatid na Luz. Marami ba po? Marami pa. Mga ginawang mga kawalanghyan. If I should, I'm sorry, pero marami pang ginawang kawalanghyan mismo ang mga papa sa Roma. Kaya wag natin masyadong isiping napakasama naman ng mga pare. Kagaya niyang paring nakakulong na natukso raw siya. Nahulog daw siya sa tukso. And it is possible. Mga ministro na iglesia ni Manalo, ganun din naman eh. Diba? Opo. Pero ang pinag-uusapan dyan eh yung puno, kapatid na Luz. Pagka naman yung puno na'y tarantado, sino pa naman ang matitirang matino? Siyempre, magmamana yung mga nasa Kawikaan 29:12. Pakinggan nyo, mga kababayan. Ang sabi po'y ganito, kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ayun. Kaya, alam mo,
Hindi ko na siguro kailangan paliwanag yan, kapatid na. Naintindihan na po ng mga tao. Pero isang tanong po, Brother Eli, kung kayo daw po tatanungin, halimbawa, payagan na raw po ang mga pari na mag-asawa. Sa tingin po ninyo, magiging solusyon na po ito sa ganyang mga problema nila sa Katoliko? Hindi. Mga ministro Iglesia ni Cristo, pwede naman mag-asawa Ba't meron pa rin mga, mga untoward incident? Di ba? Sa iba't ibang iglesia. Kung naaalala mo, si Jimmy Swaggart, kapatid Opo. may asawa yun. Mm-mm. Hindi Solusyon. solusyon ng pag-aasawa para mapigilan ang animalistic instinct ng ibang tao, kapatid na Luz. Opo. Ang totoo, kung meron dyan si Bradman nung History of the Popes, dun dito sa Catholic Encyclopedia, Opo. makakabasa ka dyan ng lalo pang maraming papa na gumawa ng katakot-takot na kawalangyaan. Mismo sa Catholic Encyclopedia ito nakasulat, kapatid na Luz. Tingnan mo. Hindi natin ito gawa ito ng Katoliko, kapatid na Luz. Sila ang naglathala nun. Eto, babasahin ko yung isa. Dito sa page 152, volume 8 ng Catholic Encyclopedia, under the subtitle Papacy or Papacy, Iron Age of the Papacy. Ang sabi dito, Cardinal Baronius, the church historian, in his Annales Ecclesiastici or Ecclesiastical Annals, referred to the years of AD 867 to AD 962 as the Iron Age of the Papacy. During these times, the popes were powerless tools in the hands of unscrupulous Italian rulers. Of the 26 popes in this era, 7 met violent deaths. Yan. Meron na kayo? Ano nyo? I-close up nyo. Ayan. Of the 26 popes in this era, 7 met violent deaths. Yan. Tutuloy ko. The pontificates of Adrian II and John VIII were preoccupied with the schism of the Byzantine Patriarch Photius, repeated Arab invasions from the south, and the perpetual strife for the imperial crown. The short reigns of Marinus I and Saint Adrian III brought no relief, while Stephen V was caught in a three-way rivalry. Arnold, Duke of Carinthia, Berengar, King of Italy, and Guy, Duke of Spoleto, were fighting for the title of the Holy Roman Emperor. Finally, the Pope decided in favor of Guy. This same policy was followed by Pope Formosus, who crowned Guy's son Lambert. But when the oppression of the Holy See and the Papal States by the Spolitans became unbearable, the Pope called on Arnold for help. Arnold defeated Spoleto but withdrew before completing his victory. Formosus died shortly afterwards and was succeeded by Boniface VI, who reigned only 15 days. The wrath of Spolitans fell upon his successor, Pope Stephen VI, who was forced to exhume the body of Formosus. In a mock trial, Formosus' corpse, clad in papal vestments, were seated on a throne. Charges were brought against him, and the decision was reached that he had been unworthy of the pontificate. All his legal actions were declared invalid. Stephen himself was assassinated by the partisans of Formosus. Tinama, ito malaking katiwalian ito Yung isang papa, patay na yung kanyang kapwa-papa, ipinahukay pa. Opo. At pagkatapos Isinakdal. isinakdal. Bino mo patay na isinakdal pa. At pagkatapos sa mock trial, idineclare na masamang tao ito at hindi karapat-dapat ang kanyang pagkapapa. Kaya lahat ng ginawa niya,
binaliwala ang bisa, kapatid na Los, ano? Opo. Ito pa isa. Stephen's three successors Romanus, Theodore and John IX were entirely submissive to Emperor Lambert. Later, under Benedict IV, Berenger's power prevailed. In the midst of this lawlessness, a usurper, Christopher, rose to the papal throne by the assassination of his predecessor. Nako. Itong si ano pala pinatay niya itong si Christopher, pinatay niya ang kanyang sinusundang si Leo V. Opo. But was in turn murdered by his successor, one of the most sinister chapters of the era, Serius III. Under Serius, a papal official, Theophylact, so entrenched himself that his family controlled Rome and the papacy for 2 generations. His wife, Theodora, and his thoroughly corrupt daughters, Theodora the Younger and Marozia, exercised great influence for evil. John X secured a degree of independence and led a successful expedition against the Saracens who had invaded central Italy. His new position aroused the jealousy of Marozia, who had him imprisoned and murdered. Leo VI and Stephen VII were Marozia's obedient tools, although the latter shared the fate of John X. John XI was Marozia's son. Through him, she reached the height of her power. Another son, Alberic, staged a successful rebellion and imprisoned both his mother and brother until his death in 954. Alberic ruled in Rome with a firm hand. He reestablished law and order, and the papacy created Leo VII and Stephen VIII, Marinus II, and Agapitus II did much to spread the spirit of reform. Alberic, before he died, secured the succession of his son, John XII, to the papal throne. The young man of 20 proved to be both utterly immoral and incompetent. Naku po. Pero mo, no? Immoral. 20 anyos naging papa. Napaka-immoral. Ito ang, sabi po ito ng Catholic Encyclopedia, mga kababayang Katoliko, no? Hindi po kami naninira. At pwede kaming idemanda ng lahat ng Katoliko mula sa presidente hanggang sa janitor ng Malacanang kung hindi totoo ito, kapatid na Luz. Ano? Binabasa lang po natin yan. Sila mismo ang naglathala niyan eh. Matindi pa yan. Yung ginawa ng mga paring Pilipinong iskandalo, sex scandal, sinasabi pati mga Amerikano. Opo. Wala sa kalingkingan yan yung ginawa ng kanilang mga puno sa Roma. Napakarami nun. Kaya hindi mo rin masisisi yan. Dahil yung puno, siyempre, follow the leader. Kaya gano'n. Opo, gano'n nga po yun. Yan ang ating masasabi. Baka bukas wala na tayong broadcast. Yun na lang ang dapat na makarating sa inyo po na mga kababayang Katoliko, na mga Pilipino. Hindi natin alam pala yan kundi ibulgar ni Brother Eli sa atin na mismong nasa mga librong Katoliko po yan. Siguro Catholic Encyclopedia nila rin. Kaya ako, halimbawa, Katoliko ako, mag-iisip-isip na ako. Alis na ako talaga dyan. Brad Eli, may tatanong po ako. Sige po. Totoo po ba na dito na itinayo ang bagong Jerusalem? Huwag kayo maniwala, mga nasisiraan ng ulo yung nagsasabi niyan. Meron pa nga magtatayo raw sa Zambales. Meron magtatayo naman doon sa Olongapo, meron naman magtatayo doon sa Surigao, meron naman magtatayo doon sa Davao. Puro mga nasisiraan ng bait yung mga nagsasabi niya na ang bagong Jerusalem itatayo rito. Alam niyo, ang bagong Jerusalem, sa langit po yan manggagaling. Pakinggan niyo, yan it is a simple ignorance of God's word. Kaya napagluluko mga tao Pakinggan nyo sa 22 ng Apokalipsis. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Ayan. 21:1 ng Apokalipsis. Opo. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ang Panginoon Diyos ang gumawa niyan, naghanda niyan
Hindi ho gagawin yan dito sa lupa. Opo. Nasa langit yan, kapatid. Opo. Sige po, meron pa? Brad Eli, ngayon ko lang po nalaman kasi ang pinaano nila sa amin na dito raw tinayo yung bagong Jerusalem. Hindi, kalukuhan nyo, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia. Mamaya, bibigyan kayo dyan. Kung loloobin ng Diyos, basahin nyo. Yun nga po. Para hindi kayo napaglululoko ng mga tarantadong pastor na yan. Alam nyo, kapatid, yung bagong Jerusalem, nasa itaas yan eh. Kaya manggagaling yan sa langit, pagdating ng araw, ibababa ng Diyos para makita ng mga taong maliligtas. Pakinggan nyo sa isang talata ng Bagong Tipan. Ang sabi ganito sa Galacia, kapatid na Willie. Sabi po yan sa 4:26 ng Galacia. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Ayon, ang Jerusalem, yung bagong Jerusalem, nasa itaas yun. At yun ay malaya na siyang ina natin. Ang sabi ng Bagong Tipan. Kaya ang Jerusalem, ang bagong Jerusalem, hindi po rito sa lupa, lalong hindi sa Pilipinas. Opo. Ang sino man magsasabing dito ro sa Pilipinas yung bagong Jerusalem, malaki sira ng kokotin. May tanong lang po akong isang bagay. Hindi pa ho kami umaalis doon, pero matagal na ho kaming hindi uma-attend. Hindi kami active na. And 2 years na ho kaming nanonood ng ang dating daan. At lahat ng mga turo na gusto naming pag-aralan, dito lamang po namin narinig sa inyo. Na lahat po namin na gustong linawin, lalo na sa Biblia, sa inyo lamang po namin talaga po totoo na natutunan. May isa po akong katanungan na bumabagabag sa isipan ko. Ang sabi po nila, hindi po ba sabi ng Panginoong Hesukristo nung mamatay siya, after 3 days nagbalik at nagpakita sa 12 apostoles, ang sabi niya siya ay muling babalik. Ngayon po, ang turo po sa amin sa Apostolic Catholic Church, siya raw po ay bumalik na. Hindi na siya sa katauhan ng Diyos, kundi isang Espiritu Santo. At siya ngayon po ay gumaganap na dito po sa Bataan Hermosa. Totoo po ba ito, Brother Soriano? Malaking panluloko po yan. Malaki pong panluloko yan. Kinalulungkot ko, niluloko kayo niyang mga taga-riyan. Alam nyo kasi, yung sinabing babalik, hindi naman taga-Hermosa ang kausap nun. Basahin na natin sa Biblia, pakinggan nyo at mahuhuli nyo ang kadayaan. Sa sa Juan 14. 14:1 po ng San Juan. Ito po ang nakasulat sa talata. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Tinan ninyo, ang sinabihan yung mga alagad Opo. muling paririto ako. Kung kukunin natin ang essence nung sinasabi ng talata, kung talagang paririto siya, muli, doon siya muli paparoon. Kaya nga muli paparoon siya sa Israel. Doon sa kinaroroonan ng mga apostol. Kaya hindi po sa Pilipinas yan. Kapatid, ligaw yan. Ligaw. Muling paririto ako, sabi niya. Upang anong gagawin? At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayun, kaya lang naman pala siya babalik dahil kukunin niya yung mga alagad niya. Ngayon, kung yan ay ating kukunin ng paliwanag sa Biblia, talaga naman babalik ang Panginoong Hesus. Ngayon, yung pagbabalik niya po, makikita yon. Hindi po yun malilihim. Iyon ay isang bagay na hindi maitatago. Hindi kagaya nung nangyaring nandun na pala sa Bataan, wala pang balita yung iba. Nasa Hermosa na. Pakinggan niyo ang sabi ng ating Panginoon mismo
tungkol sa kanyang pagbabalik sa Mateo 24. 4:27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kita nyo kung paano yung kidlat na kumidlat sa silanganan nakikita hanggang kalunuran, ganon ang pagbabalik ng anak ng tao, makikita po yan. Kaya kung may magsasabi, ang sabi ng Kristo, kung may magsabi sa inyo, naririto siya o naroroon, sa 23 kapatid na Luz. 26. 24, 23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sa 26. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Makikita po yan Sabi, ang lahat ng angkan sa lupa magsisitaghoy Opo. Kung pumarito na nga si Kristo, dapat nangyari yan. Hindi pa naman pumaparito, kapatid. Dadating po yung araw na yon, malapit na, pero hindi pa pumaparito. Naloloko lang po kayo nung nagsasabing yung nandun nasa Bataan, nasa Hermosa pa. Kung gusto nyo, palabasin nyo, lalabanan kong diskusyon. Alang-alang sa kaligtasan ninyo. Pangalawa ho, Sige po. siyempre ho, lumaki ako na nakakakilala ng pare. At dapat ba tayong mangumpisal sa pare po ba? Kasi nangungumpisal ako Kung mangungumpisal kayo, doon na kayo mangumpisal sa Diyos. Mas mahusay pa. Nasa 32:5 po ng awit. 32:5, aklat po ng awit, ito pong nakasulat. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Paki-English mo yan, Sis Luz. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Kaya po, ang kumpisal na pinakamabisa sa Diyos, Opo. aaminin natin sa Diyos, hihingi tayo ng tawad sa Kanya. After all, siya lang naman ang makakapag-absolute magbibigay sa atin ng total absolution, yung exoneration. Ang Diyos po ang makakapagpahayag na tayo ay pinatatawad. Hindi ang pare o ang sino man, kapatid. Ang Diyos po ang pinagkasalahan, ang Diyos po ang magpapatawad. At ang isa pa, kung kayo mangungumpisal, sumunod tayo sa aral ng Ebanghelyo. Mangumpisal tayo pagkatapos sa Diyos doon sa taong pinagkasalahan natin. Pakinggan nyo sa Santiago 5. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ayon, sa English, kapatid na Luz. Confess your faults one to another. Confess your faults one to another. Kung kanino ka po nagkasala, doon mo papahayag. Bakit naman nagkasala ka sa kumari mo, isa pari ka tatakbo? Mali naman yun. Mali po yun, kapatid. Yun lang po, Brother Soriano. Maraming salamat. Salamat po. Ang itatanong ko lang po, Brother Eli, bakit po maraming mga pastor, iba-iba ang aral, pagkatapos pong mangaral, nagtuturo ng kapwa-pastor, iba-iba ang sinasabi nila at saka namimintas po. Ano po ba masasabi niyo po ron? Alam nyo, kung mamimintas, okay lang yun Kung halimbawa po, totoo naman ang sinasabi,
di nagkakaroon kayo ng ideya kung anong klaseng pastor yung ibang pastor. That is one way of digging the truth. That is one way of elimination. Para yung mga nakita nyo talagang manluloko, mandaraya, huwag nyo nang pakinggan dahil marami pa kayong dapat pakinggan. Sa Pilipinas po, meron 2,000 mahigit ang mga iba't ibang relihiyon. Ngayon, kung kayo po alam nyo ng mali, papakinggan nyo pa ng papakinggan, you will be just wasting your time. Siguro, makinig kayo sa isa, pakinggan nyo yung isa, pakinggan nyo isa. Tingnan nyo kung kanino nandoon yung katwiran, kung saan nandoon yung katotohanan. Yun po ang maganda sa lahat. Sabi nga po ng Biblia, sa unang Tesalonica 5, pakinggan nyo po ang sabi sa 21. Ito po ang sabi sa 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Ang sabi po sa Biblia, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti at Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. ayun, layuan ng wika ninyo ang bawat anyo ng masama. Masasabi ko sa inyo, kapatid, ang pagsubok ay pati sa pastor susubukin nyo yan. Titingnan nyo kung masama o mabuti. Ang aral po ang pagbabatayan nyo sa pagsubok. Sa sinasabi ng ating Panginoon sa 7:17 ng Juan. Ang sabi po ay ganito sa Juan 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayan. Ang nag-iibig ang wikang gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Kaya yung turo po ang ating susubukin, yung aral. Hindi po masama yun, kapatid. At kung halimbawa, may narinig kayong pastor, namimintas. Di tignan nyo kung tama yung ipinipintas niya, kung namamaratang lang siya, baka naman hindi totoo sinasabi niya laban sa kanyang kapwa. Kasi po, Brad Eli, madalas ko po kayo makita sa ibang programa. Isa lang po, di ba, programa nyo? Opo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayaw nyo ba nun? Nakikita nyo ako kahit saan. Yun nga, natutuwa po ako. Kaya minsan pagka nasosobra, nililipat ko po sa cartoons. Para maging masaya po ako. Salamat po, Brad Eddie. Ayun po sa Isaiah 66, verse 17. Ang kumain ng baboy ba ay paparusahan sa paparusahan at sa gamitan ng tibak at sa kaapoy. Oo, tama yun. Nakasulat yun eh. Paparusahan talaga yung kumakain ng baboy nung Israel. Nung panahong Israel. Nung batas yan eh. Alam mo sa Biblia, sa pag-aaral, pinag-aaralan mo rin kung anong panahon. Noong araw, bawal kumain ng baboy sa panahon ng mga Israelita. Pero pagdating ng ating Panginoong Hesus sa Bagong Tipan, hindi na bawal yon. Pakinggan mo sa Marcos. 7:19 ng Marcos, sapagkat hindi pumapasok, ito po ang nakasulat dito po sa Marcos. 7:19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Tamo, sa panahon ng Bagong Tipan, nilinis ng Diyos ang lahat ng pagkain, sabi, no? Kaya, totoo na paparusahan ng Diyos yung kumain ng baboy, yung kumakain ng baboy, nung panahong bawal ang pagkain ng baboy. Ang ganon. Parang ganito, no? Sa panahon ng matandang tipan, pwede kang mag-asawa ng 4. Ha? Pwedeng mag-asawa ng 3. Pero pag ngayon ka nag-asawa ng 4 sa panahon ni Kristo, paparusahan ka. Pero hindi sila paparusahan dahil hindi pa bawal sa kanila noon ang maraming asawa dahil inutusan silang magpakarami. Naintindihan mo, kapatid? Opo. Tinitingnan din yung panahon, siyempre. Ayun lang po, wala na. Salamat.
Ang reliyon ho ba ay may magagawa sa kaligtasan ng tao? Yung tunay na relihiyon. Ano po yung tunay na reliyon? Yun pong sinasabi ng Biblia. If you are going to practice it, yun ang tunay na relihiyon. Yung inirekomenda ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Yung kanilang ipinractice in their lifetime. Yung tamang, kasi ang relihiyon, kapatid, ay ganito eh. Yung salitang relihiyon galing doon sa salitang religio, relegare, treskia sa Griego. Ang kahulugan niyan ay reconciliation pakikipag-ugnay na muling pagtatali. Kasi nahiwalay po ang tao sa Diyos nang siya magkasala. Kaya, kailangan nating muling maugnay sa Diyos. And the instrument is religion. Kaya lang, hindi po lahat ng relihiyon, dahil maraming relihiyong itinayo ng tao. Yung relihiyon pong inirekomenda ng Biblia, yun po ang paraan para ang tao ay muling makaugnay sa Diyos. Actually, religion is worship. Ang kahulugan na relihiyon ay pagsamba, pag-uugnay sa Diyos ng tao, at pagbabalik ng tao sa Diyos. Pag hindi ka po bumalik sa Diyos, hindi ka sumamba, hindi ka maliligtas. Kaya malaki po ang kaugnayan niyan sa kaligtasan, kapatid. So, ibig pong sabihin po pala ang reliyon ay malaking may kaalaman sa kaligtasan ng tao. Opo, malaki po. So, yung tunay na sinasabi ng Biblia. Ano po ang masasabi po ninyo sa sinabi ng Efeso 2, 8 hanggang 9? Basahin po natin ang 2:8-9. Sabi po sa Efeso sa 2:8 hanggang 9 ay ganito po. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maliwanag po yung sinasabi diyan, kapatid. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Therefore, ang instrumento ng kaligtasan ng tao, yung pong biyaya, di po ba? Tanggap niyo po ba yung kapatid? Oo. Ang instrumento ng kaligtasan ay yung biyaya. Sa pananampalataya. Opo, sa pananampalataya. Alin po ba yung ibig ituro ng biyaya na yon? Pakinggan nyo, hindi lang ito binabasa ng mga born again Ako magbabasa. Sa Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggin natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ayan, nakita nyo, yung palang biyaya na sinasabi ng Biblia, may turo po yun. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matuwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Therefore, kapatid, ang biyaya ng Diyos, hindi po kagaya ng pagkaintindi ng born again, na ang biyaya, grace na kahit na wala kang ginagawa, kahit wala kang bawal-bawal, ligtas ka pa rin. Hindi po ganon. Yung biyayang sinasabi sa Biblia, biyaya ng Diyos, nagpakita sa tao, pumunta rito sa lupa, tinuturuan tayong mabuhay na may pagpipigil, may self-control. Sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito, magbanal tayo at mabuhay tayo ng maayos. Yan po ang outline ng kaligtasan. You have to do something. Ang gagawin mo, hindi yung gawa mong sarili, sapagkat hindi kailangan ng gawa ng tao sa kaligtasan. Ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng biyaya. Yun ang gagawin mo. Ang interpretasyon ng born again, wala ka nang gagawin
Kasi hindi raw sa gawa maliligtas. Tama, hindi nga sa gawa na gusto mong gawin. Pero meron kang gagawin yung gusto ng Diyos na gawin mo. Pakinggan nyo, dun sa Epeso pa rin, no? Itutuloy ko lang yung 2:8 hanggang 9. Tutuloy natin sa 10. Pakinggan nyo. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Gawa ng tao tinutukoy yan, kapatid na Willie. Opo. Yung gawang gusto mong gawin, hindi dahil doon. Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kasi kung sa gawa mo, doon ka maliligtas, makakapagmapuri ka. Pero ano ang sabi sa 10? Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Anong gawa yon? Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tamo. Di may gagawin pala tayo, kontraryo sa sinasabi ng mga bulag na pastor ng born again, wala raw gagawin para maligtas. Anong wala? Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Therefore, ang gagawin mo, yung gawang inihanda ng Diyos. Hindi ang gagawin mo, yung gusto mong gawin. Kasi pag yung gusto mong gawin ginawa mo at naligtas ka, magmamapuri ka sa Diyos dahil ikaw ang gumawa. Pero pag ang gagawin mo, yung gawang ipinagagawa niya, hindi ka pwedeng magmapuri dahil siya may utos nun di ba, kapatid na Willie? Opo. Yan ang maliwanag dyan, kapatid. Pwede pong pakibasa yung Pilipos 3:3. Pakibasa, kapatid na Willie. 3:3. Pilipos. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Ano po ang pag-uusapan natin dyan, kapatid? Ang pagkakaintindi ko po kasi doon, tayo ang mga anak ng Diyos na sumasamba sa Kanya sa Espiritu Santo at hindi nananangan sa sariling magagawa para maligtas. Hindi po. Ang nakalagay doon, wala tayong pagkakatiwala sa laman. Yun. Yun po, nakasulat doon. So, ibig sabihin po niyan ay wala tayong magagawa hindi po ganun sa ako laman. sabihin, kapatid. Huwag niyo po lagyan ng ibig niya sabihin. Uulitin ko, ilagay niyo sa screen, kapatid na Willie. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Ayan. Ang tinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano, tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Ito ay pagtutuli na ang pagkakatiwala ay sa Espiritu, no? Opo. Kasi alam mo, meron pagtutuli sa laman, kapatid na Luz. Oho. Kaya ang pagkakatiwala nila yung sa laman. Opo. Pero yan, pagtutuling hindi sa laman sapagkat ang pagtutuli hindi pagtutuling sa laman sa panahon ng Kristiyano. Kaya hindi tayo nagkakatiwala ang wika sa laman sapagkat tayo nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Opo. Kaya ang katunayan, kung ating pang itutuloyan, ito ang sabi sa 4. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, Bagaman siya ang wikay, makakapagkatiwala sa laman si Pablo kasi natuli siya sa laman, kapatid na Luz, Opo. no? Opo. Tuloy. na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman ay lalo na ako. Na Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Ebreo sa mga Ebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseyo. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia. Ayan, yan ang ibig sabihin ni Pablo. Huwag mo nating kunin yan out of context. Ang ipinakikita ni Pablo dyan, yung pagkakatiwala sa laman na hindi pinanghahawakan ng mga Kristiyano, yung pagkakatiwala sa laman na kagaya ng pagkakatiwalang siya'y tuli sa laman, di kagaya. Kasi nung araw po, para bang, at miskin naman ngayon, kapatid na Josel parang tuksuhin yung hindi tuli kapatid na Josel. Opo. Nako, Tuksuhin. Ikaw ba'y tuli?
Talaga. Pagka nasabing hindi ka tuloy, pinagtatawanan ka no? Si San Pablo, sabi niya, wala tayong pagkakatiwala dyan sa laman. Ang tinutukoy niya dyan tungkol sa pagtutuli. Na siya, bagaman siya ay makapagkakatiwala sa laman, sabi niya, no? Apo. Dahil siya natuli, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, lalo na ako. Tinuli ako ng 8 araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angka ni Benjamin. Ebreo sa mga Ebreo, tungkol sa kautusan, abogado siya, pariseyo siya. Apo. Kaya ano pa naman ang ikahihiya ni Pablo? Pag binubaran siya, tuli siya. Sa kautusan ay pariseyo siya, para siyang si Atty. Rizal dahil abogado siya. At sa kanya naman lahi, abay talagang kitang-kita kung saan siya lahi nang galing, sa lahi ni Benjamin. The favorite of all the sons of Israel. Di ba? Kapatid na Diyos. Kaya kung may pagkakatiwala, pwede siya magkatiwala. Pero hindi siya nagkakatiwala ron. At ang sabi niya sa mga kapatid sa Pilipos, ang sabi niya ay tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang pagtutuli sa panahong Kristiyano, hindi na yung pagtutuli ng sex organ kapatid na Willie. Pakibasa. Sabi po yan sa Roma sa 2:29. Tatapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Yan ang pagkakaiba ng Kristiyano dun sa mga Hudyo nung una. Ang Kristiyano, Hudyo sa loob, hindi sa labas. Opo. Kasi may Kristiyano merong Kristiyano, kapatid na Willie, hindi natuli. Opo. Di ba? Kaya kung hahatulan mo panlabas, sasabihin mo, hindi Kristiyano si Tito dahil kung kailangan talaga yung pagtutuli sa laman, si Tito hindi na patuli, kapatid na Willie. Nakasulat sa Biblia. Sabi po sa Galacia 2:3. Hindi na pilit patuli. Pinipilit ng patuli. Patuli ni Tito Opo. Di ba? Sapagkat siya Grego di ba? Opo. Ngayon, ang sabi ni Pablo, balik niyo doon sa Roma. Sabi niya, 2:29. 2:29, ang sabi niya, siya'y Hudyo sa loob, ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, tuli ang puso. Hindi man halimbawa tuli ang kanilang sex organ, ang kanila naman puso'y tuli, kapatid na Willie. Opo. Yan ang circumcision na itinuturo sa panahong Kristiyano. Hindi nagkakatiwala sa laman. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Okay. Brother Eli, Salamat. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po yung nakasulat po sa Roma 5:8. Pakibasa po. Ito po ang sinasabi puro sa talata sa 5 at 8 ng aklat po ng Roma. Tatapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Apo, kasama na po ba tayo sa mga tinubos? Ay oo, kahit kailan naman kasama tayo kahit hanggang kahit hanggang sa malapit na katapusan ng mundo, lahat ng sasampalataya ay kasama sa pagtubos ng ating Panginoon. Ang time element yan ang mahalaga, yung time ng ating pagtanggap, yung kung kailan natin tinanggap, yun ang time element na involved dyan, kapatid. Hindi yung mismong kamatayan ni Kristo, kagaya ng paniwala ng iba. Ang natubos lang daw ni Kristo, yung mga tao nung panahon niya, at yung mga 2,000 years ago po. Oo, 2,000 years ago. Maling paniniwala yon. Ang pagtubos ni Kristo ay walang hanggan ang kaligtasang ino-offer nito. Pakinggan mo sa isang talata ng Ebreo. Ito po sinasabi sa 5 ng Ebreo, ang talata po ay 8. Bagabat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Kaya lahat ng tatalima sa kanya,
siya ang may gawa ng walang hanggang kaligtasan nila. Kaya yung pagliligtas ni Kristo, masasakop na ang lahat ng tao mula nang siya ay magsakripisyo sa krus. Sa Ebreo 10:10, pakinggan. Ito po ang nakasulat sa talata. Sa kaloobang iyaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakilanman. Ayan. Ang sa English, kapatid na Joseph, pakibasa mo nga. 10:10 ng Hebrews. Ganito po ang ating matutunghayan sa 10 verse 10 of Hebrews. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ayan. Ang offering na ginawa niya ay once for all. Minsan para sa lahat. Minsan at magpakailanman sa pagkakasali nito sa Tagalog. Kaya, kapatid, kung sumampalataya ka 1999 o 2000, 2001, hanggang merong pang panahon na ipinagkakalooban Diyos, ang ibig sabihin nun kasama ka doon sa pagtubos ni Kristo. Maraming salamat. Ano daw, kapatid na Josel? Yun daw pong tungkol sa banal na lupa sa Sacrifice Valley. Gusto daw po niyang maliwanagan. Kung ano po masasabi ninyo dito? Wala naman batayan sa Biblia, banal na lupa sa Sacrifice Valley na yun, kapatid na Josel. Pero ganito, bibigyan kita ng hint, kapatid. Noong panahon ng mga unang tao sa Israel, meron silang tinatawag banal na bundok. Sa Biblia, banal na bundok. At doon sa Jerusalem, ang tawag ay banal na bayan, no? The Holy City. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo at nangaral na ng aral na espiritual, hindi na ikinukonsider yung bundok o yung siyudad na siyang banal na lugar. Pakinggan mo ang sabi niya doon sa babaeng nakausap niya sa tabi ng balon ni Jacob. Ito nakasulat. Yan po ay nakasulat sa Kapitulo 4 at ang talata po ay 19 patuloy ng San Juan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Ang sabi nung babae sa ating Panginoong Hesus, nagsisamba raw ang kanilang mga magulang, yung mga Israelita nung araw, sa bundok na ito. Doon sa bundok doon sa Jerusalem, At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Anong sagot ni Jesus na Panginoon? Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Bakit? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tatapwat dumarating ang oras. At ngayon nga... Ayun, noon na. Ando na yung decree ni Kristo, no? Opo. Kung sinasamba man dati ang Ama sa bundok, sinasamba dun sa Jerusalem, dumarating ang oras at ngayon na nga, sabi ni Jesus, na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun, maliwanag na ang pagsamba ngayon, wala na, irrespective na dun sa lugar. Hindi na yung lugar na lupa o bundok o alinman, kundi ang sasambahin na ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang wika, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa
sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi ng Biblia ngayon, kapatid. Kaya hindi na kailangan alokohan lang sacrifice valley na eh. Kung sa Jerusalem nga, hindi na nga yun ang appointed place for worship eh. Yun nga ang bayan ni Hesus Kristo eh. Lalo pa yung Hermosa Bataan na yan. Sino ba naman ang nabuhay? Naku naman. Tapos, masyado naman tayong mapaniwala. Meron naman sa Makiling daw. Malaming. Meron naman doon daw sa Davao, nandun daw yung pintuan papunta sa langit. Malaking kademonyohan yung mga aral na yan. Ang lalaki ng demonyong nasa likod niyang mga aral na yan, kapatid na Diyos. Oho, at malalaking pera din po ang nahahakot dyan sa mga ganyang aral na kung ano-ano. Tayo magbatay lang sa Biblia, hindi tayo mapaglululoko eh. Hindi na ngayon pinag-uusapan yung lugar kung saan ka nandun. Sasambahin mo ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Nasa tabi kang dagat, pwede. Nandun ka sa bundok, pwede. Nandun ka sa eroplano, pwede. Nandun ka sa vapor, pwede. Nandun ka sa barko, pwede. Nasa bangka ka, pwede. Kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, dumoroon ako sa gitna nila, ang sabi ng Panginoon. Hindi naman sinabing kung nagkakatipo sa sacrifice valley. Ito po yung, ang isa pa pong kung mababatay po ba sa Biblia, o yung tinatawag po bang, ito po ba'y talagang itinatadhana? Ito po ba'y talagang nakatakda? Yung mga ganyan po mga aksidente, delubyo, na marami pong napipinsala at na maraming buhay na po. Alam niyo kapatid, pagka ang tinatawag na kalamidad natural, alam nyo, yan common knowledge naman sa iba. That is God's hands, Yan hindi man-made calamities, Mga kapatid, halimbawa, kagaya ng lindol, hindi man-made yan. Yung mga malalakas na bagyo, hindi rin man-made yan, At yan merong mababasa tayo sa Biblia na kagaya ng mga tidal waves, yan po'y gawa ng kamay ng Panginoon Alam niyo kung minsan, bakit naman ginagawa ng Diyos yan? Kasi meron pong mga nangyayari sa mundo na masyado na pong kalapastanganan sa Diyos. Kaya minsan, once in a while, nagpaparamdam ang Diyos ng kanyang existence, ng kanyang pag-disagree sa ganitong mga bagay. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Job. Ganito nakasulat. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Job, nasa 9, at ang talata po ay 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan, at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Gaya yung lindol po galit po ng Diyos yan. Pinararamdam ng Diyos ang kanyang galit. Saan man bayan na lumilindol, kapatid, Meron pa yung mga tidal waves, yung nasa Amos, kapatid na Willie. Ito po naman ang sinasabi po sa aklat ng Amos. Ito po'y nasa 9 at 6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayan, yung nagkokos ng tidal wave, it is the Lord. Ayan. Okay. Kaya masasabi po natin, meron pong ibig sabihin ng Diyos for every natural calamity that happens, wherein scores of people are hurt, sometimes their lives perish, because nagpaparamdam po ang Diyos ng kanyang pagiging buhay, responsive to the situation, and paying or granting man the necessary reward or the necessary pay for what he have done. Yun po'y nasa 62 ng awit Sabi po sa 62 at 12, ito po ang mababasa po sa aklat ng awit. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad
sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Ayan. Paano sa English yan, Brother Joseph? At ako ilalagay ko muna Also ng mic ko. unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou Ayun. renderest to every man according to his works. Ayan. Kaya po yan yan po ay gawa ng Diyos eh. Pagka ang isang bansa, tinan nyo yung Turkey, ilang beses nilindol ng pagkalalakas na lindol no? Opo. Nagpapaalala lang ang Diyos sa mga taga roon na buhay siya at hindi nila siya dapat baliwalain. Sa China, ganun din. Taiwan. Siguro nakakalimot ang maraming tao. Tingnan nyo, pag lumilindol, naalala ang Diyos. Di ba, kapatid na Diyos? At yan ang theory, kapatid na Josel, sa pagre-repair ng isang sira. Di ba sa yung sa electrical, may tester Di ba? Hindi naman pwede agad na mong babaklasin yan at babanatan mo yan. Hindi. Ite-test mo ngayon kung match ba yon o yung tama ba itong ilalagay mo dyan na mga IC. Ganon din naman po yung gamot na ginagamit ni Brother Eli, di ba? Yung galing sa ibang bansa. Kung magmamatch doon sa tao yung gamot na dapat mong ilapat. Hindi kagaya doon sa maraming doktor ngayon, banat na lang ng banat. Ganun po yun. Dapat nating itest ang ating mga pinakikinggang... Compatibility. Ako, ayun. Nung gamot doon sa taong gagamutin. Meron tayong machine nun na galing sa ibang bansa na natetest kung yung gamot na ipapainom sa isang iinom ay compatible sa kanyang physical condition. Brother Eli, ano po magagawa ng mga tao yan sa kanilang sarili rin Turuan mo sila, kapatid na Josel. Brad Danny, alam mo yun? Yung ganito? Pahingi nga ako ng please, alcohol. Yung ganito, Brad Danny? Oo naman, alcohol po. Wag yung ethyl. Dahil ang ethyl ay iba sa... Ano nga ba yung hindi pwede? Isopropyl. Ayan. Alcohol. Ganito po yun. Ito ay isang... simple pamamaraan upang kung ma-test natin na ang gamot na papasok sa ating katawan ay compatible. Ang hindi. Ito pa, ito tubig. Ano yan ethyl wag ito. Yung isopropyl. Ito kaya, ano ba ang laman nito, Brad Danny? Pwede rin bang ilagay sa dibdib yung picture, Brother Joseph? Picture? Picture ng baba nung mapapangasawa mo. Ano ba yan talaga? Compatible o hindi? Mukhang ituro mo sa kanila yung paraan, kapatid na Danny, Opo. Ganito yan Meron science na ganyan Yun nga ang principle ng machine na yun Opo. Ito na lang. Na, halimbawa, ang isang gamot itapat mo sa iyong puso, Ganito po yun, halimbawa. Tapos yung isang kamay mo idiretso mo, Yan. Tapos ask somebody para i-pull down yun, Ito. Meron pong resistance yan. Yan. May resistance yan. Kung halimbawa, hindi masama sa iyo yung nakatapat sa puso mo, ano po yan? Opo. Hindi Matigas po siya. Matigas siya. Pero pagka masama sa iyo, hindi matigas Hindi mo mapigil babaksak yung kamay mo, di ba, kapatid na? Opo. Yan. Yun kung walang machine. Sa pamagitan ng ganon, matitest mo na. Ibig sabihin po pala, Brother Eli, nang likhain ng Diyos ang tao, mayroong mga simple pero napakabisang paraan kung paano mo talaga malalagyan yung katawan mo ng katanggap-tanggap sa Kanya nang hindi na kailangan yung mga modernong gamit. Oo, meron parang gano'n. Ngayon, yun natutuklasan siyempre sa paglago ng kaalaman ng tao. Para lang, kapatid na Dani, yung meron ngayong machine na kung tawagin ay machine that defines the resonance by the principle of resonance. Ay nakikita yung mga meridian ng katawan mo na yung wala siya sa normal. Walang normal na kondisyon. Kasi whether you like it or not, merong electricity that flows in the body. Opo. Meron tayong kuryente ngayon, merong mga meridians kuminsan na yung flow ng current mahina, nadidetermine yun ng machine. Pagkatapos niyang i-determine, itatapat mo yung isang klase ng machine
ino-normalize niya yung flow of power in that particular meridian of the body. Para pong itotono niya. Oo, scientific yan. Scientific yan. Ayun. Kita ko kasi mismo ng mata ko ang ano nung machine, ang effectivity ng machine. Alam mo kasi ganito eh. Pag itinapat ka dun sa machine, pag pinahawakan sa iyo yung kanyang receptor, makikita, itatapat dun sa meridian ng puso. Pagka may diferensya ang puso mo, i-register dun sa machine na ang puso mo may diferensya, no? Mahina halimbawa yung iyong baga o yung iyong bato, makikita ron mga organs mo. Ngayon, merong isang nagpatingin, tingin ang tingin yung doktor, alternative doctor ang tawag dun Doctor of Alternative Medicine. Tingin siya ng tingin, ngayon, nagtataka siya dun sa isang parte, walang mag-register. Sabi, iiling-iling siya, ang hinay ka. May diferensya ho kayo sa abdo, sabi. May diferensya ho kayo sa abdo dahil ayaw mag-register dito sa machine pag itinatapat ko doon sa meridian ng abdo. Natawa yung babae. Bakit po natawa? Yung pala, 10 taon na siyang walang abdo. Talaga? Oo, inalis na pala yung kanyang abdo. Kitang-kita niya doon sa machine na talagang yung machine di nagsisinungaling. Napatunayan siya. Yung pala wala nang ang abdo, kaya pala ayaw gumalaw doon sa machine, yung abdo. Ayun. Meron yan si Dr. Ching. Si Dr. Ching, meron yan. Si Dr. Torre, meron din yan. Yung machine na yan. Maisundot na lang po namin, Brother Eli. Kasi laganap ngayon yung mga nakikinig ako dun sa isang programa ni kakakanina. Maraming kasong nagrereklamo. Ang gustong ireklamo po ay mga doktor, ang mga kapabayaan daw o parang pagbabaliwala sa mga pasyente na nangyayari yung permanenteng. Meron pa nga isa, Brad Josel, medyo na inoperahan po siya dun sa kanyang puwerta, kaya lang nung ibalik, parang yung dumi niya, dumaan na dun sa hindi naman dapat daanan. Yung mga ganun po, ano po ang halaga ng pagiging compatible ng katawan sa gamot na dapat pumasok sa kanya? Siyempre, alam mo, yung may physical at saka may chemical condition niyang katawan no? At merong gamot kasi, iba-iba klase kasi gamot, kapatid na Dani, Opo. Kung ma-explain ko to sa layman's language, may gamot that works with the body. Ibig sabihin, merong gamot na pag ininom mo, through the chemical reactions that takes place in the body, magpuproduce siya ng isang klase ng sustansya na lalaban sa sakit. Hindi mismo siya ang lalaban sa sakit yung gamot, kundi it will utilize the body system para mag-produce ng panlaban doon sa sakit. Ayun. Meron namang gamot na direktong panlaban siya doon sa sakit. Halimbawa, kagaya nung iniinom nating isang simple yung Diatab, kapatid na Daniel. Opo. Yung Diatab, ang principle nun, meron siyang component. Ano ba tawag doon? Ano ba ang tawag doon? Yung sangkap. Ano ba sa English yun? Meron siyang sangkap na ingredient. Meron siyang ingredient na sisip-sipin niya yung toxin. Kaya pag idinumi mo, kasama niya na yung toxin. No? Isang uri ng panggagamot yun. Isang mahusay pa rin yan, yung uling kapatid na Josel. Charcoal po? Yung activated charcoal na bibili sa mga health stores. Halimbawa, ang problema mo yung diarrhea, mas maganda yung charcoal. Sisip-sipin nun yung, kung ano man yung mikrobyong nasa tiyan mo, ilalabas mo yan sa stool. Diba? Yung isang uri ng panggagamot yun. Meron namang gamot na hindi direkto na siya a-action dun sa sakit. Kundi mag-mimix muna siya sa natural enzymes ng katawan para mag-produce ng isang substance na lalaban dun sa sakit. Ang halimbawa niyan, kapatid na Dani, Opo. Ay yung mga bakunang ibinilalagay sa tao, hindi naman yung direktong gamot dun sa sakit, kundi yung bakuna, pag inilagay sa'yo yung mikrobyo mismo ng sakit, magpuproduce yung katawan mo ng antibodies galing sa liver, magpuproduce ng antibodies para labanan yung mikrobyo na yon.
At pag dawating yung mikrobyong totoong mikrobyo na, hindi na yung bakuna, meron ka ng antibodies laban dun sa sakit na yon. Kaya, nakakalaban ka na dun sa sakit. Meron namang sakit, meron namang gamot na, kagaya ng principle ng acupuncture, pinalalakas naman yung iyong immune system. At yung electricity ginagamit ko minsan sa acupuncture, merong acupuncture kasi ngayon may electricity na inilalagay sa katawan mo, na nagbibigay ng false signal, yung electric current nung acupuncture, nagbibigay ng false signal sa brain para mag-produce siya ng mga antibodies at saka ng resistance mo para doon sa isang particular na sakit. Kung saang meridian nakalagay yung acupuncture needle. Maraming paraan ng panggagamot. Kaya ang ating masasabi sa ating mga kababayan ngayon, huwag tayong aasa lang sa isang uri ng panggagamot. Dapat meron tayo, it is better to be doon sa natural, kapatid na Kasi ang parang pangkaraniwan po ngayon, Brother Eli, Western medicine yata ang tawag doon. Oo, yung Western medicine, ang tawag dyan ay conventional medicine. Pag masakit ang ulo mo, bibili ka ng pain reliever. Ng pain reliever, no? But you are not actually curing the disease. Kinakalma mo lang yung symptoms. Ang sakit ng ulo, napakaraming pwedeng panggalingan. Maaaring kaya masakit ang ulo mo, mataas ang presyon mo. Maaaring kaya masakit ang ulo mo, puyat ka. Di ka nakakatulog. Maaaring masakit ang ulo mo dahil sa sipon. Maaaring masakit ang ulo mo dahil meron pang ibang sakit na nasa katawan mo. Di ba? Opo. Kaya, hindi kagaya, ang conventional medicine kasi, they do not sometimes analyze the root cause of the symptoms. Ang ginagamot nila yung symptoms, not the disease. Ayun. Kasi ang disease, mayroong disease na symptomatic na kung tawagin May nagmamanifest ng symptoms. Halimbawa, may lagnat ka, symptoms yan Hindi naman yung lagnat ang sakit Akala nung iba, yung lagnat, yun ang sakit. No, it is a symptom of an infection, yung lagnat. Kaya mataas ang iyong yung temperature. Meron sigurong bakteryang nakapasok sa katawan mo, nilalabanan ngayon nung ating antibodies, yung bakterya, pinipilit niyang patayin, kaya tumataas ang ng temperature ng tao. Meron namang viral, lalo na ngayon, usong-uso yung influenza, no? Virus yan Opo. Matataas ang lagnat niyan. Pag virus, matataas ang lagnat niyan. Bigla na mataas ang lagnat pagka virus. Kapatid na, may viral yung influenza ngayon di ba? Iyon ang manifestation ng lagnat. Meron din naman na parang mataas ang pagkababae, di ba? Mataas ang temperatura, maaaring ovulation period naman, wala naman sakit. Meron naman masama ang pakiramdam, wala rin sakit, kapatid na Josel. Ganon. Ano po ang nararamdaman nun pag ganon? Yung sinasabi dun sa na I hear singing and there's no one there. I smell blossom and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. Parang high siya, walking on air, di ba? I keep tossing in my sleeps at night. Di makatulog, pabaling-biling-biling. And once more I've lost my appetite. Ayun ba? Walang kumain. Parang si Brad Josel. Kita sa katawan Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. Nagtataka raw siya, bakit kung nagkakaganon siya? Para ba yung kanta ni Milan, kapatid na Josel? Rin po doon. Yung kanta niya, may kanta siya. Okay naman ang baga ko. Ba't parang hinihika? Sabi, di ako overweight. Ba't kay bigat ng feeling ko? Nang gano'ng kanta si Milan. Ano ba si Milan? Ha? Pakanta mo nga kay Milan. Ha? May pinuntahan daw po, Brother Eli. Alam ko, andyan yun ang ibig ko sabihin.
Yun yung kinakanta ko para kay Brad Jose. Ayun. Wala palang sakit yung gano'n. Walang sakit. Pero hindi normal yung pakiramdam. Oo. Bakit po? My heart goes Peter Patter. Just don't know what's the matter. Ano yun? You're not sick, you're just in love. Ayun. Ala naman palang sakit. Na Joseph. Ano po? Merong mataas ang presyon, kumakalabugan dibdib. Dahil nakita yung kanyang minamahal. Ayun. Buhay ang bagong kasal. May iba-ibang... Hindi, nakakawala talaga. Ay, ano ba yun? may mga puso na sumasabog. Pero nakakaiba talaga ng pakiramdam, Brad Willie. Di ba natatanda mo, Lunes, tinatrangkaso ko Oo nga eh. Matindi sipon ko ipopospon daw, sabi ni Brother Eli, bigla akong gumaling. Martes, ang lakas ko Talaga naman, Pero napakaganda, kapatid na Josel, ng mga ibinabahagi po sa atin ni Brother Eli na talagang yun ang hindi naman hihimayin sa iyo ng doktor Napapansin ko nga marami mga doktor suplado pa na pag antingin hindi, pagka gano'n ng doktor, huwag kayong magpapagamot doon. Yung nagmamadali, parang marami ng pasyente, hindi pinapaliwanag sa'yo. O ikaw, bawal ang maalat. Bawal ito, bawal ito. Sana sabihin, doktor, bakit po bawal maalat, doktor? Kasi ang maalat, ang asin, nagre-retain ng tubig sa katawan. Kaya kung may high blood pressure ka, magkakain ka pa ng maalat, dadami ang tubig mo sa katawan, lalong mahirapan ang puso mo. Dahil nagre-retain ka ng tubig, mahihirapan ang puso mo, tataas ang timbang mo. Ano mangyayari? Mahihirapan puso mo, maaari ka pang atakihin. Kaya sa mga may sakit sa puso, may high blood pressure, bawal ang maalat. Kasi po, pagka maraming asin tayo sa katawan, ay ang tubig hindi makalabas na mabuti. Nag-i-cause ng impairment ng excretion ng urine ang maraming asin sa katawan. Kaya sa mga may sakit sa puso, may alta presyon, bawal ang maaalat. Papaliwanag mo. Kasi sabihin mo sa pasyente, basta bawal to, hindi mo sinasabi kung bakit. Pagtalikod niya, kakainin din niya yun. Hindi naman niya naiintindihan kung ano magagawa nun di ba? Bawal sa'yo ang matamis. Bawal sa'yo ganito. Ba't meron naman sakit ang pinapakain candy? May sakit ka sa atay, pinakakain ka ng mga matatamis, kasi it helps the liver, kapatid na Jose, yung matatamis. Pero pagka may diabetes ka naman, baka sumobra naman ang sugar mo, masama naman. Kaya it depends on the condition of the person. Pero kailangan paliwanag ng doktor yon. Bakit na kailangan na, huwag ka muna ikasisipin sa misis mo. Kung hindi niya alam, ba't naman ako pagbabawalan, yun lang ang masarap na nakakain ko araw-araw. Hindi pinaliwanag ng doktor kung bakit hindi ka muna dapat subiping, di ba? Kung paliwanag mo, maintindihan ng tao. Meron mga doktor suplado di ba? Totoo po yun. Pagka ganun, ayoko nang umulit. Pagka doktor, suplado, hindi papaliwanag sa'yo. Dahil, alam mo, hindi mo alam yun Parang yung inhinyero, kapatid na Jose. Nagpapagawa ka ng bahay. Sabi mo, ganito, engineer. Sabi no engineer, hindi ko po pwede dahil ang load po niyan, masyadong mabigat, hindi ko kakayanin ng pundasyon, etc. Naiintindihan mo. Ganon. Para rin Biblia yan. People must know, bakit ibinawal, ba't ganon, ba't ganire. You must be enlightened. Kailangan yun para matandaan mo at maisagawa mo dahil unless you understand the law, you cannot execute it to the fullest. 119:34 ng awit. Pakinggan nyo. Ang nakasulat po ay ganito. Ito po ang sinasabi po sa talatang ito. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Paano mo masusunod ng buong puso kung hindi mo nauunawa? Kaya ang hiling ni David, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan. Kung naintindihan mo yung utos, masusunod mo ng maayos sa Katoliko, basta amin ka ng amin, hindi mo naman alam kung ano yung inaaminan mo, di ba? Dominus vobiscum,
Secula seculorum. Amen. Oh, yun. Amin ka ng amin. Di mo naintindihan kung ano yung inaminan mo. O, diba? Yun ang masama. Kailangan naintindihan. Good evening po. May tatanong lang po kay Brad Eli. Sige po. Brad Eli, ang tanong ko lang po kasi nung malapit na mamatay si Isaac, yung iba pinagpala niya si Jacob. Pero bakit kailangan niya po magsinungaling ang sinabi niya si Esau? Sino nagsinungaling, kapatid? Kasi di ba po nung pinagpala... Sino ang nagsinungaling? Sinong sinasabi mong nagsinungaling? Si Jacob ba? Si Jacob? Ha? Si Jacob po. Alam mo, kapatid, ganito. You have to consider other things para hatulan nating nagsinungaling si Jacob, ano? In fact, kung babasahin mo kasaysayan, Jacob, which turned out to be Israel, the father of the Israelites, is a favored man in the eyes of the Lord. Isa siyang kinasihan ng Diyos, no? Alam mo kung bakit, marami kang i-consider, no? Apo. Si Isaac matanda na, no? Hindi na siya nakakakita. Apo. Kumakapa na lang siya. Maintindihan mo naman, tanda na yun. Ngayon, mga bata, mga 80 anyos lang, di na makakita yung tao, Si Isaac, mas matanda kaysa ron, no? Apo. Ngayon, bago naman dumating yung pagkakataon na yun, there was a betrayal that was made by Esau. Apo. Ipinagbili niya kay Jacob yung kanyang pagkapanganay, di ba? Pagkapanganay, Apo. Sa isang pinggang pagkain. Apo. No? And yung actuation na yun ni Esau, unpardonable yun Ayon sa Diyos, unpardonable yun. Ngayon, maaaring sabihin, ba't nakuha naman ni Jacob yung pagpapala sa paraang nagsinungaling siya kay Isaac, ano? Apo. Kasi kung aaminin naman ni Jacob na siya ay hindi si Esau, hindi niya makukuha yung rightfully that belongs to him. Apo. Alam mo kung bakit it rightfully belongs to him? Eto yan kapatid. Kambal sila Dapat mong maisip, kambal sila ni Jacob saka si Esau. Apo. Pareho silang panganay Kaya lang, nauna lang ng paglabas sa bahay bata si Esau. Nauna lang siya, pero the creation, sabay sila. Diba? Yung ovulation period at saka yung kanilang conception period, sabay sila. In fact, magkasunod lang sila Alam mo naman ang kambal, hindi naman po pwedeng ang pagitan ng kambal 3 araw Diba? Mamatay yung babae, diba? Ang pagitan niyan, minuto lang Kaya, if you are going to have a test of scientific principles, halimbawa, they are both firstborn kung dadaanin mo scientifically, no? But because Esau went out first, no? Kaya siya ay kinonsider na panganay. But it proves that hindi niya mahal yung kanyang pagkapanganay. A chance rarely given by God in the people of Israel. Kasi pag panganay ka, favored ka Biro mo, ibenta mo yon sa isang pinggang pagkain. Kaya, the rightful heir to the blessings of Isaac is Jacob. Kaya, kung halimbawa, meron mang konting kasinungalingang nangyari ron, kasi, hindi naman papayag si Isaac na sirain niya yung batas ng Diyos, ano? Siyempre, ang babasbasan niya pa rin si Esau. Magiging lapastangan naman ang mangyayari kay Isaac. Pagka binasbasan niya yung isang lapastangan, madadamay siya. Kaya yung kasinungalingang ginawa ni Jacob at ng ina niya na si Rebecca, yun, na nasang-ayon na rin yun sa pagpapala ng Panginoon dahil hindi talaga dapat mabasbasan si Esau kasi ang description sa kanya ng Biblia isang masamang tao Pakinggan mo sa Hebreo Ganito po ang sinasabi sa 12 ng Hebreo at ang talata po ay 16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan
Gaya ni Isaw, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Nakita mo, lapastangan si Isaw eh. Pagka siya inabasbasan ni Isaac, magiging madadamay si Isaac. Wala na siyang panahon to discern. He's very old. Hindi niya na madidiscern yun na kung ipaliwanag pa halimbawa ni Jacob na binenta na sa akin tatay ni Esau yung kanyang pagkapangalan. Hindi na maintindihan ni Jacob yun eh. Kaya sabi ng Biblia, bagaman nagsisi na si Esau, hindi na siya binasbasan ni Jacob. Naintindihan ni Jacob ang laki ng kasalanan ni Esau afterwards. Naintindihan ni Isaac. Kaya nagsisi man siya, hindi na siya pinatawad ng kanyang amang si Isaac. Opo. May follow-up po? Sige po. Ang follow-up ko lang po, bakit po kaya pinagbili ni Esau yung kanyang pagkapanganay doon? Sabi nga ng Biblia, siya yung lapastangan eh. Wala siyang pagpapahalaga dun sa... Alam mo, kalapastanganan kasi yung hindi mo mapahalagahan yung mga rights na nasa iyo eh. Halimbawa, you are a child of God, no? Opo. Pabaya ka, parang si Solomon. Isipin mo, pagdating sa pagiging hari, walang kapareho si Solomon sa Israel. Before him and after him, walang lilitaw na kagaya niya sa mga tao, no? Hindi kasama yung hindi tao. Si Kristo kasi hindi tao eh. Kasi pagka tinanggap natin yung paniwala Iglesia ni Mario, si Kristo yung tao, lalabas nasira ang salita ng Diyos doon kay Solomon, dahil sabi ng Diyos kay Solomon, wala nang magiging gaya mo nahigitan siya sa pagkahari ni Kristo di ba? Apo. Na hindi tao si Kristo magkakaroon ng malaking buko ng maliron di ba? Tingnan mo, hindi nagpabaya rin si Solomon kaya siya napahamak din Yung mga nagsasabi si Solomon ligtas, mga tanga sa Biblia yun. Alam mo kasi sabi ng Biblia, si Solomon kinagalitan ng Diyos dahil sa kanyang ginawang kalapastanganan. At sinabi naman sa kanya yun bago pa siya naging hari. Na ang sabi sa kanya ng Diyos, ikaw Solomon na aking anak, ay kilalanin mo ang Diyos ng iyong mga magulang at paglingkuran mo siya ng isang sakdal na puso at kusang pag-iisip. Pakilagay nga sa screen, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naaalaman niya ang haka ng lahat ng pag-iisip. Unang Kronika 28:9. Ano ba naman kayo? Sabi ng Biblia, kung iyong hahanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ang sabi ng Diyos kay Solomon. Kaya alam mo, si Solomon itinakwil ng Diyos yan kasi pinabayaan niya ang Diyos Ganon din ang nangyaring kaso ni Esau. Pinabayaan niya yung mahalagang kaloob sa kanya. Kaya ako, alam mo kapatid na Josel, walang mahalaga sa akin kundi yung kaloob ng Diyos Kahit magalit sa akin ng mga tao, kahit na pagkamalian ako, basta yung kaloob ng Diyos, wag mo... Kasi ang Diyos kung magkaloob, hindi naman lahat hindi naman sa lahat ibinibigay yan pag naibigay sa'yo, meaning meron kang special place in the heart of God. Imagine the heart of God, the creator of the universe. Napili ka, kagaya ni Esau, na ikaw ang palabasin ng una, tapos baliwalain mo. Kalapastanganan sa Diyos yun Gaya ni Solomon, kalapastanganan sa Diyos na binaliwala niya yung favor na natagpuan niya sa Diyos. Kaya ang sa aking payo sa lahat ng mga nakikinig sa akin, lalo na yung mga kasama ko sa paglilingkod, yung favor na yon, because not everyone is favored to accept such gifts or that calling of God. Huwag mong pababayaan yun, huwag mong ipagpapalit yun sa kahit ano. Si Esau, isang pinggang pagkain ako sabi ko, kahit sa asawa, kahit sa magulang, ayoko. Tulungan nawa ako ng Diyos na doon na ako mamatay, na pangunahin lagi sa akin yung kaloob ng Diyos. There is nobody on the earth, kahit anghel pa sa langit, na siguro makakapuwersa sa akin to betray the trust of the Lord, na yung ibinigay niya sa akin na ipagpalit ko sa pilak, sa ginto, sa karangalan, etc., etc. Yun ang pagkakilala ko. Pagkakaloob ng Diyos, mahalaga yan, kapatid. Apo.
Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.